Dr. Love, anong may papayo mo sa kanila? Anong solusyon? Para kay Ian, sabi mo kanina, kumakato ka, pero walang sumasagot. Kaya sinilip mo kung may tao. Kung ako siguro yung nandoon, hindi ko sisilipin kasi baka nga may tao, malalagay ako sa alanganin. No? Kung walang sumasagot, babalik na lang ako mamaya. No? Dito sa mag-ina, kung 3 beses mo nang nahuling ng boboso itong tinamaan ng kulog na ito, bakit wala kayong kusang ayusin ang tinamaan ng isang banyo? Kasi kung ako ang tatay, hindi uubra sa akin yung anak ko naliligo doon, bubusuhan mo. Bakit nandun pa sa bahay niyo? Bakit hindi palayasin yung tinamaan ng magaling na yan? Alam mo nang buboso sa anak mo. Ang responsibilidad ng magulang, nakita niyo na. Maraming ibang tao sa bahay niyo. Bakit pinababayaan yung gano'n ng itsura ng, ng banyo? Di ba? So, may burden din sa inyo. Ayan, thank you, Dr. Love. Attorney Lorna, so, importante yung tungkol sa bata, ano? Yung 8 years old na pinagsusuntok nung tatay mo ba? Oo, nung tatay. So, ano ba ang doon? Barangay muna o diretso ng habla? Klarong-klaro na ang ginawa ng tatay, violation ng Republic Act 7610, ang tawag doon, for the special protection of children. Mabigat ang parusa dyan. Ang parusa dyan sa ginawa niya, aabot ng at least, hindi kukulang sa 3 years. 3 years imprisonment at saka at least 10,000 pesos ang fine. In fact, pag ganyan, napaka-seryoso yan na hindi na kailangan dumaan sa barangay. Tumawag na kayo, number 1, ipa-blatter na yan. Dapat naka-blatter yan. Kasi mga bata yan eh. At dapat involved na ang DSW. Yun ang tungkol sa nangyari sa anak nyo. Sa nangyari naman sa anak ninyo, itong klarong-klaro, meron tayong laging sinasabi dito, yung safe space law, yung bawal bastos law. Yung sa safe space law, kasi yung depende sa number of times. No? Sinabi mo, miski na isang beses lang. Kasi yung isang beses naniniwala ko na nangyari sa banyo. Yung second time na kwento mo, Iha, yung sinabi mo parang siya. So, hindi sigurado. Yung third time, hindi naman nangyari sa'yo, parang kwento ng nanay mo. No? So, even if one time lang nangyari yan, klarong-klaro na ito ay violation ng bawal bastos law. Yung first offense, kung minsan lang nangyari yan, merong penalty na magbayad ng 1,000 pesos. Fine. At although first offense, walang imprisonment. Kasi baka hindi naman serious offender, meron yang kailangan na community service. 10 araw ka dapat magsilbi sa komunidad kung first offense. Ngayon, second offense. Kung second offense, lumalaki ang parusa. 6 to 10 days ang parusa. Imprisonment of 6 to 10 days at ang penalty, fine, 3,000 pesos. So, palaki ng palaki. Ngayon na, ang storya natin, kung totoo man, 3 times na nangyari. Nako, pag 3 times na hanggang 30 days na ang imprisonment. 30 days at ang penalty ay hindi bababa ng 10,000 pesos. So, Ayan. seryoso tayo sa bawal bastos law na yan. Ayan, thank you very much, Attorney Lorna. Doc Camille, anong maipapayo mo? Kung tungkol naman po sa voyeurism, no, meron po kasing pagkakataon na kailangan malaman natin kung bakit nagkakagano na isang tao. Kumisan biktima siya ng child abuse or kaya nagkaroon ng trauma or even yung bang umaabot tayo sa punto na dati naging biktima tayo ng bullying. So we see control and power sa ganitong klaseng ginagawang sabihin natin sexual disorder or sexual arousal na nakukuha sa ganito.
Pag ganyan po, pwede pong magkaroon ng tinatawag nating CBT or Cognitive Behavior Therapy para matulungan yung tao na maintindihan niya na mali yung ginagawa niya. Pangalawa, pwede rin po mag-undergo ng medications kung sakasakali na makikita natin kung bakit ganun yung dynamics ng ginagawa ng isang tao. Pero higit sa lahat, siguro pagdating sa ganyan, isipin nyo rin na talagang tayo kailangan protektahan natin sarili natin. At the same time, matuto rin tayo na makita yung ano ba ang kahalagahan na pinoprotektahan ng sarili para hindi tayo magkakaroon ng ganitong klaseng mga sitwasyon. Yun lang po. Oo, kasi para wala yung victim complex, no? Yes. Gawan mo ng paraan yung sarili nyo para hindi kayo masilipan. Di ba? Takpan nyo o pagawa nyo yung pintuan.